May dala ka bang pangontra? May mga bisita Buti na lang hindi mo nakasalubong. Ikaw lang ang tinuro sa akin na may kakaiba. Sa madaling salita, mas mabilis ang proseso ng pagiging babaylan mo. Anong pakiramdam na ipinagkalulukan ng taong akala mong kakampi mo? Babaylan kong tawagin ng lola ko noon. Pero surwa na siya kung tawagin ngayon. Sa Tagalog, albularya po. Pero may pinagkaiba ang gawain ng babaylan sa albularyo. Baka kasi sabihin ninyo na iisa lang sila. Magkapareho pwede. Pero kasi higit na mas mataas ang kakayahan ng isang babaylan. Dahil ang babaylan, nakatuon sa espiritual na aspeto. At ang albularya o albularyo, nakatuon sa pagpapagaling ng tao. Kumbaga, pisikal na pagtulong. Pero ang tanong, may babaylan pa ba sa panahon ngayon? Ang sagot ko naman dyan, oo. At sa modernong panahon, mahirap intindihin ang kalakaran ng mundo noon, lalo na pagdating sa mga espiritual na aktibidad. Mahirap itong maunawaan ng mga karamihan sa katulad natin na batang 90s pataas. At ang kwentong ibabahagi ko, tungkol sa makalumang panahon. Sa karanasan mismo ng aking lola, na sa ngayon ay nasa 97 years old na. Ang kunat na, di ba? At proud talaga ako bilang apo niya. Isasalaysay ko na lamang po ang kwento sa pamamagitan ng pananaw niya. Ako nga po pala si Melvin. At ito, ang kwento ng Lola Maridona ko. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ha! Ya! Aray ko naman yung puwet ko. Maling galaw yan, anak. Kapag ganyan yung galawan mo, isang atake lang sa'yo ng aswang magiging inihaw ka na. Gutom na kasi ako, tay. Walang pakialam yung aswang sa kalagayan ng sikmura mo. Abay, mas gutom yun. O sige na, isa pa. Pinagbubuntis pa lang kasi ako ng nanay ko. Hinahabol na ako ng mga aswang. Isang manunugis ang tatay ko. At ang sabi ng punong babaylan sa akin noon, pagdating ng araw magiging isa ako sa kanila. Sinasabi nila na ako ang taong magiging babaylan at kakaiba. Dahil ang pumili sa akin, hindi lamang lupa kundi ang pinakamataas na espiritu mismo ng kalikasan. Ayon pa sa kwento ng mga magulang ko, isang panaginip raw ang natanggap ng punong babaylan at sinasabi ng espiritu ng kalikasan sa kanya na ang batang nasa sinapupunan ng aking ina magiging isang babaylan. Kaya bata pa lang ako, tinuruan na ako ng tatay kong lumaban. Aba, mukhang may bisita ulit tayo . Di lumapit sila. Subukan nilang sirain yung mga naka-ekis na bangkaw dyan sa paligid. Pero nay, nagbago yung alulong ng aso. Naging tahol na. Nako, may tao yata. Tingnan mo nga muna, Soldeng. Tamad na akong tumayo . Chang? Chang? Oh, si Onyok pala yun . Anong ginagawa niyan dito? Gabing-gabi tapos may bisita pa. Syempre po, matapang. Alam mo naman yan, nay. Tsaka, baka napag-utusan lang. Oh, Onyok, gabi na. Ano bang ginagawa mo dito? Chong, pwede ba kami makahiram ng bigas dyan? Nag-aaway na naman si nanay at tatay sa bahay . Wala kasi kami masaing tapos si nanay, kamote lang yun niluto. Kung kailan may bisita, saka kayo nag-aaway. At gabing-gabi na manghiram pa kayo ng bigas. Alam niyo naman bawal yun, di ba? Bakit ba hindi kayo pumunta rito kaninang maaga pa? Hinintay niyo pa talagang magdilim. Alam niyo naman si Nanay Chang .
Nagagalit nga po si tatay kasi wala kaming bigas tapos hindi man lang ako inutusang manghiram dito. Ay nako, bawal maglabas ng bigas sa gabi, Onyok. Pero sandali, kanin naman pwede. Maghintay ka lang at magluluto ako. May dala ka bang pangontra? May mga bisita Buti na lang hindi mo nakasalubong. Meron po. Kaya lang si tatay umalis din Ewan ko kung may dala siya. Si nanay kasi. Ay nako, ano ba naman kayo? Hindi kayo nag-iingat. Alam niyo namang hindi lang tayo nakatira sa lugar na to. Isa sa mga katanungan ng karamihan. Malakas naman ang aswang. Pero kapag alam ng aswang na handa ang tao, umaatras ito. Ang sagot kasi dyan, maraming pangontra ang tao na kahit mahina lang itong lumaban. Pero kapag natamaan niya ang aswang, malaki na ang posibilidad niyang manalo. Malakas ang aswang, pero mas marami silang kinakatakutan kumpara sa tao. Nagsaing lang si nanay noon. Naghintay naman si Onyok at sumabay na lang sa amin ng hapunan. Maya-maya pa, nawala ang mga alulong ng mga aso. Ibig sabihin, wala ng mga aswang sa amin. Nang maluto ang kanin, dalawa kami ni tatay ang naghatid kay Onyok. Hindi kasi pwedeng hayaan namin siyang umuwing mag-isa lang. Mukhang nakauwi na yung tatay mo, Onyok Dinig na dinig ko na yung bangayan nila ng nanay mo Galit po yan si tatay kasi gutom O sige ho, dito na lang po ako. Oo. Hindi na kami tutuloy kasi mukhang hindi maganda kapag tumuloy pa kami. Dito na lang kami. Tatanawin ka namin. O sige ho, maraming salamat po Mag-ingat ka, Onyok Kayo din, Donna. Sige, tuloy na po ako, Chong. Kumaripas ng takbo si Onyok dala ang isang supot ng kanin. Ganon sa bundok, hiraman ng bigas kapag hindi nakakapagpagiling ng palay. Saka na lang papalitan kapag nagkaroon na. Pero ang panghihiram ay bawal sa gabi. Mas maganda daw kapag umaga, simula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, bawal na daw yon. Dahil daw po sa mga pamahiing pinapaniwalaan namin. Bumalik na nga kami ni tatay noon pauwi sa amin. Habang nasa daan kami, umaalulong naman ang mga aso. Nakarinig na kami ng uwak pero kami ni tatay, naglalakad na nagkukunwaring hindi natitinag. Sinakto pa talaga nilang malayo tayo sa bahay Natatakot ho ba kayo, tay? Ako? Takot? Alam mo ba anak kung anong ginawa ko sa tik-tik noon? Oo, alam ko. Hindi ba't pinutulan nyo ng dila? Yung ginawa ko sa kubot. Sinunog mo yung buhok. Alam ko na yan, tay. Ang sabi mo pa nga, huling aswang na nakasagupa mo, tinanggalan mo ng mata, pangil at saka mga daliri, di ba? Ang isa nga sa mahabang kuko ng aswang, ginawa mong patalim sa dulo ng bangkaw Tapos yung pangil ng asbo, ginawa mong kwintas. Kawawa talaga yung aswang sa'yo, tay Ganun talaga anak. Kapag kabisado mo yung mga aswang. Yung akala nila tsamba lang pero hindi pala. Isa kasi yan sa mga sikreto natin na hindi nila alam. Kaya kung ako talaga sa aswang, hindi ako magpapadalos-dalos. Malupit ka kasi tayo gumawa ng patibong Abay, gusto ko nga manghuli ulit Pagkakataon mo na ulit, tay. Umiinit na naman yung kwintas ko Magandang balita yan anak. Abay, makakakuha ko nito ng isa pang alaala. Kaya nga, tay baka panahon na para magamit ko sa'yo yung mga tinuro mo sa akin. O ano, nandyan pa ba? Nawala nga yung init sa kwintas ko, tay. Abay, ibig sabihin umalis na. Kung ganun tara na anak. Tumakbo na tayo. Saka na lang kami kumaripas ng takbo kung kailan wala na ang aswang. Pagdating namin sa bahay, agad akong pumunta sa Casillas para umihi.
mula sa loob ng kasilyas. Dinig na dinig ko ang tawa ni nanay. Sumali naman ako sa kanila pagkalabas ko ng kasilyas at nakitawa na rin ako. Kasilyas po ang tawag namin sa banyo ng mga taga-bundok. Ay, akala ng aswang na yun atat na atat kayong pumatay ng tulad niya, no? Yun pala kayo rin takot. Kung hindi mo kasi didiskartehan ng sitwasyon, sigurado madadali ka. Kailangan magpanggap ka ring dominante. Para katakutan ka imbis na ikaw yung matakot. Pero sabi niya, Nay, pagkatapos niyang sabihin yun, sabi niya, tara na nak, tumakbo na tayo. Duwag din pala yan si tatay. Ay, nako. Ay, kaya nga ang lakas din ng tuliling kasi nitong tatay mo Abay, malay mo, pagbalik mo nun may kasama na. Di patay kami. Abay, kung sa bagay, pwede yun. Para nga naman mas makakaya niya kayo. Ay, nako. Ang mabuti pa matulog na tayo. Dahil bukas maaga pa akong magigising at mag-aasikaso ko ng mga kamote ko. Ay, sasigit, parang inaantok na rin ako. Ibaliktad mo yung walis sa pintuan, Maridona, ha? Matulog na tayo. Nung gabi naman na yon, dinalaw ako ng panaginip at isang puno ang aking nakausap. Sa panaginip lang yon kaya talagang hindi ka panipaniwala na ang isang puno ay nagsasalita. Sinasabi nito na kailangan ko na raw maghanda. At paggising ko, napakunot naman ako ng noo at napatanong kung anong klaseng panaginip yon. Ano kaya yun? Punong nagsasalita? Kakaibang panaginip yun Donna? Donna, gising ka na ba dyan? Opo, Nay. Iligpit mo na yung higaan mo dyan at bumaba ka na rito. Nagpakulo na ako ng tubig, ikaw nang bahala. Umalis na ba si tatay, Nay? Oo, may dalang maliit na balde yun at itak. May nakita raw siyang pulot-pukyutan doon sa kaingin niya. Talaga po, Nay? Ay nako, huwag kang pumunta doon at baka matsyempohan ka ng mga bubuyog sa noo. Tapos magkaroon ka pa ng sungay nang wala sa oras. Aalis ka, Nay? Oo naman, mangunguha ako ng kamote para maibenta ko sa Sabado. Paubos na yung mga kailangan natin dito sa bahay. O sige po, Nay. Pero imbis na sumunod ako kay nanay, mas galak ako sa ginagawa ni tatay, kaya pumunta ako sa kaingin nito. Pero pagdating ko doon, dinig na dinig ko ang sigaw ni tatay na parang nakikipag-away sa mga bubuyog. Aray ko! Aray ko! Bastos kayo Mangangagat pa, aray ko! Naku yan! Hapay buwisit to mga to, sobrang sakit! Tay! Tay, marami po bang pulot? Anak lang, lumayo ka dito, Maridona! Marami bumuyog! Takbo! Po! Hala! Huy! Huwag nga kayong lumapit sa akin! Hahampasin ko kayo ng tsinelas ko, sige! Uy, alis! Alis, ano ba? Aray ko naman, Tay! Tumakbo ka na kasi! Indahin mo na yan mamaya! Tumakbo ka na! Masakit talaga ang kagat ng bubuyog. Halos maiihi ka sa sobrang sakit nito. Nakagat ako sa pisngi at dama kong namaga agad ito. Tumakbo ako palayo at iniwan ko na si tatay doon. Alam ko naman kasing kaya niya. At sa aking pagtakbo, nauntog ako sa malapad na dibdib ng tao. Aray ko naman! Oh, dahan-dahan naman! Hala! Tao? Sino ka? Anong nangyari? Bakit ka tumatakbo? Ako yung unang nagtanong, di ba? Ako si Sebastian. Kasama ko yung mga babaylan. Ngayon, tanong ko naman ang sagutin mo. Mga babaylan? Sagutin mo muna yung tanong ko. Ano ba kasi nangyari? Sus, ginagaya mo naman yung estilo ko eh. Kinagat ako ng bubuyog doon. Inaatake nga doon si tatay iniwan ko lang. Bubuyog? Naku, dito ka lang ha. Hoy! Hoy, teka lang! Mamaya ko na sasagutin yung tanong mo. O di kaya umuwi ka na lang sa inyo para malaman mo kaagad. Gwapo yung lalaking yun May ganito pala dito.
Saan naman kaya nang galing yun? Umuwi na ako sa bahay noon at doon ay nadatnan kong may mga tao. 4 sila at may mga edad na ang iba. Pero ang mga kasuotan nila ay iba. At may mga suot na kwintas at mga pulseras ang mga ito, nagawa sa puyas. At ang iba naman, parang sa mga bato-bato. Akala ko sila lang. Hindi ko naman alam na sa distansya ng bahay namin, may mga kalalakihan pa pala doon. Mga binata ang karamihan. Nakaramdam ako ng hiya dahil nga dalaga ako, kaya iniwas ko ang paningin ko sa mga ito at itinoon sa isang matanda na nakatingin sa akin. Sigurado akong ikaw si Maridona. Tama ako, hindi ba? Kilala niyo po ako? Nag-iisang anak ka lang ni Indang at Soldeng. Piniling apo ng mga ninuno mong babaylan. Isa sa mga ninuno mo ay ang punong babaylan noon. Ibig sabihin po pala, kayo po ang mga babaylan na sinasabi nila nanay at tatay sa akin. Tama ka. At ako ang punong babaylan. Bakit parang kinagat ka ng bubuyog na pukyutan? Namamaga kasi ang pisngi mo. Oo po. Kinukuha po kasi ni tatay yung pulot dun eh. Malaki na po kasi tsaka makatas. Nagambala yung mga bubuyog kaya po ito. Kagat ako ng isa. Pero si tatay po, sigurado nakarami yun. Ay nako, ganyan kasi ang gante ng mga nabubuhay na nagagambala. Aurelia, lagyan mo nga ng langis ang pisngi niya. Namumula kasi eh. Nasisira ang ganda ng batang ito. Nako, salamat po. Wala nga po pala dito si nanay. Nasa taniman po siya. Tapos si tatay po, pinuntahan ng kasama nyo. Napakasariwa talaga ng hangin sa lugar na ito. Alaga talaga ng mga tao ang mga kagubatan. Talagang magpapatuloy ang biyaya sa lugar kapag ang mga taong nakatira ay maalaga. Kumusta naman ang pananim ng nanay mo? Siguro'y masagana, no? Tungkol po dyan, masagana po talaga. Wala pong sira sa pananim ni nanay. Magaling po kasi siya sa pagtatanim eh. Bakit nga po pala kayo nandito? Inang, kailangan po ni Mang Soldeng ng tulong. Marami po siyang kagat ng bubuyog. Hindi nasagot agad ng punong babaylan ang tanong ko dahil agaw ang pansin namin ni tatay. Agad ko siyang nilapitan matapos akong gamutin ng isang ginang na babaylan at tinitigan ang mga namumulang kagat sa mukha niya. Ginamot din siya ng mga ito gamit ang langis na nilagay sa akin. At si tatay naman, daing ng daing dahil sa sakit. Pero syempre dala niya pa rin ang balde. Ang dami mong kagat, tay. May 2 ka pa sa noo. Grabe sakit nito. Abay, Maridona, may bisita pala tayo, hindi mo man lang tinawag yung nanay mo? Tatawagin ko pa lang po, tay. Ginamot pa kasi tong kagat ko sa pisngi. Ayan kasi. Ang sabi ko tumakbo ka, di ba? Tumakbo naman ako, tay. Kaso naabutan pa rin ako. Alam mo namang mas mabilis ang pakpak sa paa, di ba? Paano na yan? Sa pisngi ka pa may kagat. Maganda raw kasi ako, tay Kaya hinalikan niya ako sa pisngi. Ikaw nga, tay, sa noo. Ibig sabihin, ginagalang ka ng mga bubuyog. Dahil sa noo ka nila hinalikan eh. Ay nako. Lumaki pala itong walang pinagkaiba sa iyo, Soldeng. Makulit din. Nako, Inang. Pasensya na at dumating yata kayo na walang katao-tao dito sa bahay. Anak, sige na. Tawagin mo na yung nanay mo. Opo, sige po, tay. Mukhang malayo pa yung taniman. Samahan mo nga si Bastian. Sige po, Inang. Iba talaga ang dating ng presensya sa akin ng lalaking yon. Gusto ko pero parang hindi rin ako komportable dahil sa hiya. Mas nauna akong naglalakad
At napakabilis pa, pero syempre mas mabilis siya. Dahil siguro kasi lalaki siya. At kahit medyo tumatakbo na ako, parang nasa likod ko lang din siya na naglalakad. Pagdating namin sa taniman ni nanay, agad ko siyang tinawag. Nay! Nanay! Nay, uwi raw po muna tayo. Marami tayong bisita. Bisita? Sino namang mga bisita? Maniningil daw po ng pautang. Ang laki raw ng utang mo sa kanila eh. Anong sinasabi mong utang? Wala akong utang. Baliw na batang to. Hindi ako nangungutang ano? Eh basta umuwi ka na, Nay. Maniningil nga raw eh. Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Eh sandali nga't ililigpit ko lang ito. Mauna na kayo doon. Nang tumalikod ako sa kinaroroonan ni nanay, napakislot ako nang makaharap ang lalaki. Nasa bulsa nito ang mga kamay na parang akala mo maraming pera sa loob nito. Napaiwas ako agad ng tingin dahil para akong matutunaw sa titig nito. Hindi naman siya nagsasalita. Sumusunod lang siya sa akin sa likuran ko. At pagdating naman namin sa bahay, Sinasabi ko nang magsuot ng jacket o di kaya magtakip sa mukha bago ka pumunta doon, Soldeng. Bakit naman hindi mo ginawa? At ikaw naman, Maridona. Sinabihan din kitang huwag kang pumunta. Tingnan mo yung mukha mo. Diyos ko naman, bakit ba ang titigas ng mga ulo niyong mag-ama? sa lakas ng bunganga mo, nakikita ko na yung ugat mo sa leeg oh. Naku Nay, lalabas na oh. Ay nako, tigilan mo nga ako. Eh sandali, magluluto pala ako ng makakain. Eh sandali lang inang ha. Naku, pasensya na kayo't ang ingay ko kaagad. Ito kasing dalawang to eh. Pareho lang ang laman ng utak. Wala yun. Naiintindihan namin. Napakalusog nga ng samahan ng pamilya ninyo. Mukhang lumaking matapang at makulit din itong si Maridona. Ay opo, totoo po talaga yan. Napakakulit niyan. Kahit dalaga na yung kakulitan parang bata pa rin. Eh pero pagdating naman sa panggagamot, pamahiin at saka aswang, mautak ho yan. Kaya nga kahit minsan binibisita kami rito talagang alam mong hindi rin malalapitan eh. Ay nako, sige na po inang, magluluto ho muna ako. Ay siya, sige. Maraming salamat. Abay, epektibo nga yung langis, ano? Hindi na masyado masakit to. Lana kasi yan ang nyog na pinili ng kalikasan. Kaya ganyan ka-epektibo. Eho nga pala, nabanggit na ng asawa mo ang tungkol sa bisita. Alam rin namin yun na napapadalas na sila dito. Parang tinatambayan ka na nila sa kung saan, Maridona. At alam nating hindi habang buhay, tatambay lang sila at manonood. Oo nga po. Alam ko naman ho na nagbamanman sila para makapaghanda kami. At nasa tamang edad na din siya, Soldeng. Eh, sinasabi niyo po bang panahon na? Nako, inang. Hindi ko alam kung handa na yung anak ko. Kung kaya niya ba? Aalamin natin. Maridona, Ineng. Sa mga panaginip mo ba may naaalala kang kakaiba? Meron po. Madalas, puno na nagsasalita po. Naalala mo ba ang mga sinasabi niya minsan? Inuutusan niya po akong yakapin siya. Sa takot ko po, hindi ko yun ginagawa. Alam mo bang sa lahat ng babayla na kilala ko, ikaw lang ang tinuro sa akin na may kakaiba. Sa madaling salita, mas mabilis ang proseso ng pagiging babaylan mo. At mukhang sa panaginip ikaw mababasbasan. Ano pong ibig niyong sabihin? Iyakapin mo ang puno na nasa panaginip mo. Sa ganung paraan makakasanib puwersa ang espiritu ng kalikasan sa iyo. At kapag nangyari yon, magkakaroon ka ng kakayahang makipag-ugnayan sa mga katulad nila. Eh, hindi po ba siya babasbasan tulad ng pagsasagawa ng orasyon sa kanya? Mangyayari naman,
pero sa ibang paraan. At kailangan ay sa lihim na paraan. Naging kabado ako sa sinabi ng punong babaylan. Ang obligasyon na naghihintay sa akin, hindi ganun kadali at hindi ko alam kung magagawa ko. Lalo na't sinasabi pa sa akin na iba raw ang paraan ng pagpili sa akin. Hindi katulad sa iba na pare-pareho. Hindi nagtagal. Naluto na ang niluluto ni nanay. Nagsilapit ang mga bisita na kasama ng mga babaylan. Pinakilala sila sa amin ng mga manunugis raw. Pero isa lang sa kanila ang nakilala ko. At yon ay si Sebastian. Nako, huwag kayong mahiya. Marami pa dun sa kaldero. Malaki kasi yung pinaglutuan ko. Manamis-namis talaga ang kamote kapag nasa tamang alaga, ano? Oh, kayo dyan. Ito pa oh. Ikaw, Sebastian. Kuha lang ng kuha, ha? Yung puti lang sa akin. Yung puti. Ay oo, mas masarap ang kamoting puti. Anak, kuha ka pa nga dun. Marami kasi dun sa kaldero sa bandang ilalim. O sige po, Nay. Pumunta ako sa kusina. Dapat kunin ko ang planggana sa harapan nila. Pero hindi ko ginawa yon dahil marami pang laman. Kumuha lang ako ng panibagong plato at saka binuksan ng malaking kaldero doon. Sa panahong yun ay talagang masaya na ang mga katulad namin na may mga pagkain ganon. Walang magugutom, basta matalino ka lang manirahan sa ganong klaseng lugar. Grabe talaga si nanay, halatang madamot sa kamoting puti. Nasa ilalim nga lahat eh. Aray ko, ang init naman. Oh, tulungan na kita. Ay, ka ba yung bakla? Ala, ikaw pala? Halatang buhay prinsesa ka. Nainitan yung kamay mo dyan? Ang pinagsasasabi nito? Mainit naman talaga. At hoy, hindi ako buhay prinsesa, no? Tumutulong ako kay nanay dito. Nagsasaing ako. Naghuhugas ako ng plato. Naglalaba, nagwawalis. Hindi ako prinsesa, no? O sige, sabi mo eh. Hawak mo na yung plato. Ako nang kukuha. Hindi na, ako na. Hindi naman mainit eh. Sinungaling, nakita kaya kita. Kaya ko naman talagang tiisin yung init. Ako na. Ako na. Alisin mo na yung kamay mo dyan. Huwag mo nga hawakan yung kamay ko. Hindi ko yan pinapahawak sa lalaki, ah. Arte mo naman. Parang hawak lang eh. Syempre. Sino ka ba para hawakan ako? Ako nga si Sebastian. At hawak lang kita. May magagawa ka. Bitawan mo nga ako. May magagawa ka ba kung ayaw ko? Bitawan mo nga sabi ako. Isa. 2. Nang aasar ka ba? Naasar ka. Anak ka ba ng palakang hindi nabubuntis, ha? Sa ginagawa mo kasi, para kang tumatalon dyan na wala sa direksyon eh. Nanghihingi ka ng kamoting puti, di ba? O ayan, puti. Huwag mo nga hawakan yung kamay ko. Bawal yan, no? Sumbong ka tayo tatay eh. Di sumbong mo. Takot ko lang sa tatay mo. Tsaka ganun pa rin naman eh. Iiwan pa rin ako ninang dito. At makakasama mo ko araw-araw kaya humanda ka. Yabang ng mukha nito. At bakit naman, Aber? Para bantayan ka. Hindi naman ako tatakas ah. Bakit kailangan ko ng bantay? Kasi kapag sinadya na aswang naatakihin ka, hindi mo kayang depensahan yung sarili mo. At ikaw, kaya mo? Oo naman. Kaya nga naligtas ko yung tatay mo na wala akong kagat ng bubuyog kahit isa, di ba? Bukod pa doon, napatay ko silang lahat. Oo. Marami na yan. Tama na. Akin na yung plato. Tsaka salamat ah. Napangangako ng hablutin niya ang plato sa kamay ko. Tumayo siya habang napapataas pa ang sulok ng labi niya. Saka inihipa ng platong umuusok pa. Bumalik siya sa loob at narinig kong may nanghihingi sa kanya ng kamoting puti. Pero pinagdamutan niya.
Inutusan pa niya ang mga ito na manghingi sa akin. Kapal ng mukha ng taong yun. Mayabang na madamot pa. Naku, kakainis talaga. Gwapo sana pero parang nakakabwisit naman yung ugali. Anak, Donna, kuha ka pa nga ng isang kamote dyan. Yung puti ha, nanghihingi kasi yung mga binata dito. Opo, Nay. Paano kasi? Ang damot-damot nung isa. Abay, Sebastian, baka naubos mo na yung mga nandoon. Hindi ho, may natira pa po doon. May natira nga, mga maliliit naman. Nakabusangot akong bumalik kila nanay at saka nilapag sa harapan ng lahat ang kamoting puti na kinuha ko. Inubos ko lahat para hindi nabalikan pa ni Sebastian. Siyempre, marami na kasi ang nasa plato niya. Kinuha naman ni tatay ang plato na yon at inabot sa mga binata. Kita ko pa noon may mga binatang sumisegway para pag nakawan si Sebastian. Pero magaling itong mag-iwas ng plato. Nakakamangha lang kasi ang galing niyang umiwas, kahit magaling ring sumegway yung isa. Ganyan lang kaalawan ng mga manunugis na mga bata pa, anak. Dapat magiganyan din yung galaw mo. Huwag kayong mag-alala. Maiiwan si Sebastian dito para maging bantay ni Maridona. Nararamdaman ko kasing parami na ng parami ang mga bisita ninyo. At baka hindi lang natin alam sumugod ang mga yon. Pwede kang magpaturo sa kanya, Ineng. Magaling magturo yang si Sebastian. Napangiwi ako sa sinabi ng babaylan. Saktong pagngiwi ko, napatingin din si Sebastian sa akin at nahuli niya ako sa ganoong reaksyon. Tinaasan niya ako ng kilay at dahil doon kusang nagkuyom ang kamao ko. Tulad ng sinabi ng punong babaylan, maiiwan si Sebastian. Pero babalik ang mga ito pagkatapos ng 7 araw na kumpleto na ni tatay ang mga kailangan. Madalas mag-usap si Sebastian at si tatay. Pagsapit naman ng gabi, hindi ko nagustuhan ang desisyon nila kung saan ako matutulog. Ano, Nay? Sa kwarto niyo ako matutulog tapos siya doon sa kwarto ko? Abay, oo naman. Saan mo ba siya patutulugin kung hindi sa kwarto mo? Nay, kwarto ko yun Ayoko nga pumasok kayo dun, di ba? Sa ngayon, hindi na pwede ang bawal-bawal sa kwarto mo dahil may nangangailangan. Bumusangot ako. Wala na kasi akong magawa. Ang lalaki naman makapal talaga ang muka. Hindi man lang umayaw sa desisyon ng mga magulang ko. Hindi rin kasi pwedeng magsama kami sa iisang kwarto. At kung sa bagay naman kasi, maliban sa mga kwarto, wala nang ibang tutulugan pa. 2 lang din naman ang kwarto sa bahay noon, kaya tuloy natulog ako sa gitna nila nanay. Tapos kinaumagahan, naligo ako. At ang damit ko ay nasa kwarto. Kampante naman ako dahil 8:00 ng umaga yon. Pagpasok ay wala nga siya kaya malaya akong nakapagbihis. Pero kung kailan kasalukuyan akong nagbibihis, tsaka naman bumukas ang pinto. Ay, Diyos ko po! Hoy! Hoy, bastos ka! Anak nang, wala ba pasara tong pintuan mo? Ang pangit naman ng kwarto mo. Mas pangit ka sa kwarto ko, no? Lumabas ka nga! Sus, kung makatakip ka naman, akala mo may tinatakpan. Aba, itong tarantadong to? Nang insulto pa talaga? Lumabas ka na nga dito! Alam mo, kanina ka pa nagsisigaw. Tsaka oo na, lalabas na ako. Tsaka dapat may pansara yung pintuan mo, yung hindi nabubuksan sa labas. Nagrereklamo ka pa talaga sa hindi mo naman bahay? Bastos talaga yun. Kakainis. May nakita kaya siya? Naku, sana naman wala. Ayoko ng ganito. Ang hirap kumilos Ayos naman sana kung wala akong bantay Bakit ba kasi sa dinabi-daming manunugis siya pa yung iniwan ni Inang? Hindi ba pwedeng mamili? Tsaka,
Hindi naman ako inaatake ng aswang dito eh. Ay, kabayang bakla. Bilisan mo dyan. May gagawin pa tayo. Ano ba yun? Gagawin na naman na ano, ha? Sa tingin mo, anong gagawin natin? Ano namang ibig sabihin niya? May gagawin kami? Anong gagawin namin? Sandali lang! Nagsusuot pa ako ng panty. Buwisit ka. Importante pa ba yan? Utak talang ka talaga. Ikaw nga nagsasalawal ka, di ba? Bilisan mo na lang dyan. Akala ko kung anong gagawin namin. Pero nang tapos na akong magbihis, umalis kami. Tapos dinala niya ako sa lugar na malapit sa taniman ni nanay. At nagulat ako. Dahil ang bahagi na madamo noon, malinis na ngayon. At kumunot ang noo ko kung para saan yon. Ano yan? Gagawa tayo ng pwesto ng pagsasanayan. Pero kailangan nakatago. Para saan? Diyan kita hahasain na hindi nakikita ng kahit sinong nanonood. Nang sa gayon naman, hindi makabisado ng aswang yung galaw mo kung paano mo depensahan yung sarili mo. Para sa akin, mahina ka pa. Wala kang alam. Yung alam mo, sisiw lang yun sa kanila. Oo sige, pabor ako dyan. Oh, bakit ka natatawa? Hindi ko kasi alam kung magiging pabor ka pa, lalo na sa umpisa pa lang parang gusto mo na sumuko eh. Anong umpisa? Hindi ka pa nga nagsisimula eh. Yun ang alam mo. O sige na, kilos na. O, ito, itak, dalahin mo at kukuha tayo ng kawayan. Hinagis niya ang itak sa lupa at nagpatiuna sa paglalakad. Sinamaan ko muna siya ng tingin at dinampot rin yon. Sumunod ako sa kanya patungo sa pinakamalapit na puno ng mga kawayan. Nagtulungan kaming gumawa ng daan at pinakita ko talaga sa kanya na hindi ako talunan. Inabala ko ang sarili ko sa gawaing yon para mawala ang inis ko kahit papano. Alam mo ba kung bakit pinapagawa to sa'yo? Dahil takot yung mga aswang na maging isa akong babaylan. Dahil alam nilang nanggaling ako sa pinakamabagsik na puno ng babaylan. Oo, pero hindi ko nakikita na seryoso ka sa paghahanda mo. Magiging wala namang kakulay-kulay yung buhay ko kung puro aswang na lang yung iisipin ko. Karapatan kong magbigay ng pansin sa ibang bagay, no? Isa na doon yung maging anak ng mga magulang ko. Matagal ka na naging anak nila. Mas makakabuti kung lagi ka nakatuon sa kaligtasan mo. Dahil hindi mo pa alam yung mga susunod pang mangyayari dito. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mo matutong lumaban. Kailangan mo mas maging magaling pang manunugis. Dahil malay mo, maliban sa mga magulang mo, wala ka nang dapat iba pang pagkatiwalaan. Ibig sabihin, pati ikaw hindi ko dapat pagkatiwalaan? Ayos lang yon. Dahil malay mo, baka bigla kong maisipang lokohin kita. Kaya nga bago mangyari yung posibilidad na yon, maging magaling ka muna para may laban ka. Traidor ka pala eh. At kapag sakaling ganun nga, ibig sabihin hindi magaling na babaylan si Inang. Dahil nag-ampon siya ng traidor sa panig niya. Bakit ka nga ba naging manunugis? Para maprotektahan ng kapatid ko. At bakit ka nandito kung may pinoprotektahan ka palang kapatid? Sinang na bahala sa kanya. Dahil ikaw yung binigay niya sa aking obligasyon. Di ibig sabihin, yayo pala kita. Huwag kang nga tumawa dyan. Dahil ako yung yayo na baka hindi magtatagal, isusumpa mo. Sinusumpa na kita nung una pa lang. At alam kong ramdam mo yun. At wala akong pakialam. Kung ako sa'yo, pulutin mo na yung kawayan sa bungad. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Yayo kita, di ba? Susundin mo ko, itatali kita dyan. Hindi mo magagawa sa akin yan. Dahil sa sinabi ko, bigla siyang lumapit at agad akong napaatras. Tinutukan ko siya ng itak kaya doon nagsimula ang espadahan namin. Gamit ang itak niya at itak ko. Mas mabilis siyang kumilos at lugi talaga ako.
Nahuli niya kasi ako at napasinghapan ng hilahin niya ako palapit sa mukha niya. Saka mo na ako yabangan kung kaya mo na. Ngayon, putulin mo na yung puno. Ayoko. Isa, At anong gagawin mo, ha? dalawa. Huwag mo nang hintayin ang pangatlo, baka mahalikan kita. Napalunok ako sa sinabi niya. Hindi ako nakaimik. Sobrang lakas ang tibok ng puso ko noon. Pero bago pa niya maisipang banggitin ang pangatlo, hinila ko ang braso ko sa hawak niya at itinulak siya. Nagpaubaya naman siya at sinunod ko na lang ang sinabi niya. Trinabaho ko ang isang puno ng kawayan. Doon ko na lang ibinunto ng inis ko sa kanya. Ayoko talagang mahalikan niya sa ganong paraan. Para kasi sa akin, insulto yon. At damang-dama ko talaga na talo ako. Mayabang na, madamot pa, tapos bastos pa. Kala niya siguro hindi ko kaya. Kaya ko to, no? Kahit babae lang ako, kaya ko. Kulang pa rin yung kamote. May hangin pa rin. Twisit naman to. Mahirap bang lumayo bago umutot, ha? Napakabaho ng utot mo. Bastos ka talaga. Ang arte mo ah. Bakit yung sayo, mabango ba? Hoy, amoy pa bango to. Bango mo ang mukha mo. Eh bakit? Ano ba kinakain mo? Sampagita? Hintayin mo talaga akong makaganti. Hayop ka talaga. Kakainis. Sa isang buong araw na pagtatrabaho namin ni Sebastian, na sinasabi nitong pagsasanay namin, nakagawa rin kami ng tadtad na kawayan para sa pangdingding. Tumulong din kasi sila nanay at tatay, pati na si Onyok nang makapunta siya sa amin. Maayos naman silang nag-usap ni Sebastian. Parang sa kanila lang nagiging mabuting tao itong si Sebastian. At sa akin ay hindi. Maya-maya naman, nagpa siyang magluto ng merienda si nanay at dinala niya yon sa amin. Siyempre kamote na naman yon. Kaya pagkatapos namin kumain, umandar na ang utot ko. Tumayo ako at talagang tumabi kay Sebastian at wala siyang kaalam-alam sa binabala ko. Kaya naman pasimple akong umutot sa tabi niya. Ay grabe, kulang yung kamote. May hangin pa eh. Walang yaka naman doon ah. Sobrang baho nun ah. Anak naman, tumabi ka pa talaga kay Sebastian? Hindi ka na nahiya. Mukhang hiyang naman si Sebastian eh. Mabango ba yung utot na anak ko, Seb? Ho? Umutot po siya? Ano? Hindi mo alam? Manhid ba yung ilong mo? Anong klaseng pang-amoy yan? Pasensya na. May sipon ako eh. Ay nako, buti na lang at may sipon itong si Sebastian. Mapagpanggap. Wala naman talaga siyang sipon eh. May sipon nga ako. Pasensya na. 2 araw ang lumipas bago nabuo ang pagsasanayan naming yon. Inuna lang namin ang bubong na gawa sa kugon at saka ikinabit ang mga tinadtad naming kawayan. Naging mas madali lang dahil maraming tumulong kalaunan. Ang alam kasi nila dun isasagawa ang pagbabasbas sa akin. Pero ang totoo, gaganapin ito sa ibang pwesto. Nagsimula ang ensayo namin ni Sebastian. Talagang pinahirapan niya ako ng husto. Pero hindi ako sumuko. Ang dahilan din kasi kung bakit lumalaban ako ng ganon. Dahil danas ko ang malagim na karanasan ko noon nung bata ako. Lalo na't si tatay lang ang tagapagtanggol namin. At si nanay noon, ako lang ang inaalala. Kaya hindi niya ako iniiwan. At si tatay ang humarap sa mga aswang kasama rin ang ibang manunugis na taga-amin. Pinalaki rin ako ng mga magulang ko na may kakayahan. Lagi akong tinuturuan ng tatay ko. At dahil doon, humupa ang pananalakay nila at puro na lang paramdam.
Kulang pa ang bilis mo. Kailangan mo muna mag-ipon pa ng lakas nang gumaan-gaan ka naman. Lumalaki na yung mga muscle ko sa'yo ah. Alin ba ang mahalaga? Buhay mo o kawalan ng muscle? Hindi naman ako nagrereklamo. Oo na. Anong gagawin ko? Lumambiting ka dyan. 1 oras. Yung akala mong hindi mo kaya, hindi mo akalain na magagawa mo pala. Ginawa ko ang sinabi niya. Dahil nagkaroon ng kasanayan ng katawan ko sa mga ganon. Talagang nagagawa ko ang 1 oras na sinasabi niya. At pagkatapos ng 1 oras na yon, inatake pa niya ako kaya nadagdagan ng pagod ko. Nang matapos ang 7 araw, bumalik niya ang mga babaylan. Si tatay noon ay may handa ng itim na biik, itim na manok at iba pang alay. Abay parang ang tigas mo na, Maridona. Anong ginawa mo? Nag-ensayo ka ba? Tinuturuan ko siya, Inang. Kailangan niya yon. Mabuti nga po yun eh. Hindi siya nababagot kakaturo sa anak ko. Kahit na minsan may pagkasuplada ito. Hindi siya mahirap turuan lalo na kung pangarap niya ay matalo ko. Kaso kulang pa siya. Wala pa siyang binatbat sa akin. Ay nako, huwag mong pasobrahan si Bastian. Baka ibalik niya sa iyo lahat ng tinuro mo sa kanya. Sinamaan ko ng tingin si Sebastian. Pero sa pagkakataong yon, parang nasanay na ako sa matabil niyang dila. Naging bingi ako sa pang-iinsulto niya minsan. Pero oo, tama si Inang. Pangarap ko talagang matalo ang asungot kong yayo. Kahit 1 suntok lang, makatama man lang ako. Pero nung araw rin na yon, pagsapit ng hapon, binasbasan ako. Sa bahay lang ginawa yon at hindi sa ginawa naming sanayan. Dahil sa pagod, napadali lang ang tulog ko. At sa panaginip doon ko ulit nakita ang puno na nagsasalita. Sinasabi nito sa akin na yakapin ko siya. At yun nga ang ginawa ko. Nang yakapin ko yon, nakakaramdam ako ng pakiramdam na hindi pamilyar sa akin. Nakakakita rin ako ng mga kakaibang kaganapan. Nang magising naman ako, nakita ko ang mga tao sa paligid ko. Gising na ho siya. Umobra na. Magkatulad na kami ngayon. Ibig sabihin, ganap na siyang babaylan? Anong nararamdaman mo ngayon, Maridona? Hindi ko po alam eh. Parang mahirap po talagang ipaliwanag. Konektado ka sa kalikasan, Ineng. Kapag nakahawa ka ng mutya ng mga ito, mas malakas ang kakayahan mo para magkaroon ng komunikasyon sa mga espiritu nila. Nakakita po ako ng bahaghari. At yung ambon po na dala nito, tumatama lang sa tanglad. Bakit ho kaya? Kailangan mong intindihin ang ibig niyang sabihin. Pag-isipan mong maigi. Dahil bilang babaylan, lahat ng dumadalaw sa panaginip mo may nais na ipahiwatig sa iyo. Pag-aralan mong intindihin ang mga pahiwatig ng kalikasan. Dahil sa sinabi nito, kinabukasan ay naisipan kong puntahan ang lugar kung saan ko nakita ang tanglad. Natagpuan ko nga ito sa mismong pinagtatayuan ng dating bahay namin. At saka ko lang naalala na tanim din pala namin yon. Ngayon kasi, walang bahay na ang nakatayo roon. Nilipat kasi ang bahay namin noon sa paraan ng bayanihan. Ito ang aktibidad ng mga tao sa bukid kapag naglilipat ng lupang titirahan. Binubunot mismo sa lupa at pinagtutulungan na ilipat ang bahay sa panibago nitong pagtatayuan. Anong gagawin mo dyan? Didiligan. May kuhaan ba dito ng tubig? Bakit? Ikukuha mo ba ako ng tubig? Hindi.
Siyempre, ikaw yung kukuha ng tubig. Ayokong gumamit ka ng tabo, di kaya balde ah. Baliw ka talaga, no? At ano namang gagamitin ko, Aber? Dahon ng gabi. Marami dun sa baba. Ayun oh, natatanong ko pa nga eh. Ay naku, oo na. Napairap pa ako pero ginawa ko rin yon. Ang mga gabi na tanim ni tatay ay nasa ibaba pa. Ang balon naman na pagkukuhaan ko ng tubig, nasa itaas banda. Kumuha ko ng dahon ng gabi pero natagalan ako dahil nakakita ako ng taro. Ugat ng gabi at masarap yun gawing adobo. Nanguha pa kasi muna ako at syempre hinayaan ko rin siyang maghintay ng matagal. Makalipas ang siguro kalahating oras, umakyat na ako papunta sa lumang balon namin noon. Napuno na ito ng dahon. Nilinisan ko yon pero nakaaramdam ako na parang may nanunood sa akin. At uminit din ang kwintas ko. Hindi nagtagal. May lumipad na itak papunta sa akin at agad naman akong napaiwas. At ang masakla pa, dahil nahulog pa ako sa balon. Aray ko! Aray ko! Tumama pa yung likod ko sa bato. Buisit! Nang aahon na sana ako mula sa balon na yon, bigla namang tumalon si Sebastian mula sa kanan ko. At doon ay may narinig akong umalis at tila tumakbo. Hinabol ni Sebastian ang taong yon na hindi ko naman nakita kung sino. Basta't ang alam ko lang, aswang ang taong yon dahil umiinit ang kwintas ko. Grabe, muntik na ako dun ah. Buti na lang talaga mabilis akong umiwas. Teka, asan yung mga taro ko? Ako naman, nahulog pa sa balon. Namubog pa yung iba. Ang ginawa ko, bumalik ako sa balon at lumublob sa ilalim. Kinapa ko ang mga taro doon at binalik sa bato. Natagalan ako doon dahil hirap hanapin ng iba. May kalaliman kasi ito ng konti kaya nadatnan pa ako ni Sebastian sa ganong sitwasyon. Napatingin ako sa kanya at nakita ko siyang duguan. Dahil naman doon ay nataranta ako. Sebastian? Diyos ko, ayos ka lang ba? Marami kang dugo ah. May sugat ka ba? Nasaan yung sugat mo? Sabihin mo nga sa akin, nasaan? Aray ko naman. Ano ba? Bakit ka ba namimitik sa noo? Nag-aalala lang naman ako ah. Wala akong sugat no. Ikaw, may tama ka? Anong tama? Wala akong tama. Aray ko. Anong tawag mo dyan? Aha? May tama ako sa braso? Bakit hindi ko napansin agad? Hindi ka nakakaramdam ng sakit? Nakakaramdam, pero ngayon lang. Nawala sa isip ko eh. Hindi ko napansin, nabigla kasi ako. Napatay mo ba? Nasugatan ko pero nakatakas. Hindi ko na hinabol kasi naalala kita. Inaalala mo ko? Tinatanong pa ba yan? Napasunod ang paningin ko sa kanya nang maghanap siya ng dahon na pwedeng ipanggamot. Nang makakuha siya ng dahon, bumalik agad siya sa akin at ginamot ang sugat sa braso ko. Hinayaan ko naman siya at habang abala siya sa panggagamot, nakatitig naman ako sa mukha niya. Maskulado siyang tao at hindi siya maputi, pero may kagwapuhan ang mukha niya. Kaya nga hindi siya nakakasawang titigan, maliban na lang kung mang-iini siya. Sa susunod mag-i-alerto ka ha. Nagiging agresibo na sila. Sa tingin mo, sinong pa kaya ako? Bakit mo naman nasabi yan? Bata pa lang kasi ako, hinahabol na nila yung buhay ko. Mapanganib ka lang nakalaban nila. Lalo na ngayon babaylan ka na. At habang hindi mo pa kabisado yung kakayanan mo, hahabulin ka nila. Aray, wag mo namang idiin. Nakakaramdam na ako ng hapdi eh. Hoy,
Hinasa kita para maginda ng sakit tapos aaray-aray ka dyan? Bakit damit mo yung pinupunit mo? Wala akong magamit ng panali eh. Hindi sadyang napatabingi ako ng ulo sa ginawa niya. Kaayos-ayos ng damit niya, pero sinakripisyo niya yon para matalian ang sugat ko. Pwede namang damit ko ang gawin niyang ganon. At pagkatapos niyang magamot ang sugat ko, gamit ang dahon ng gabi ay kumuha ako ng tubig at dinala sa itaas. Pati siya nagdala rin kaya naging sapat pang binyag ang tubig na yon sa puno ng tanglad. Pag-uwi naman namin sa bahay, nakita ni nanay at tatay ang kalagayan ko. Nag-alala naman sila at naikwento nga namin ang nangyari. Nagsisimula na. Mabuti na lang, Sebastian, kasama ka na anak ko. Trabaho ho yun na inatas sa akin, Ninang. Nahuli na nga po ako eh. Saka ako na nakita nang nabato na siya ng itak. Buti nakaiwas, pero hindi 100%. Tama lang talaga na tinuruan mo siya. Mas matibay kasi na proteksyon ang may alam. Chang! Chong! Grabe! Huh! Kakahingal dito. Oh, Onyok, bakit? May problema ba, Onyok? May tao pong patay sa bandang baba ng bahay namin. Duguan siya at aswang siya, Chong. Nakita rin namin yung mga manunugis ni Inang. Para sila yung nakapatay sa taong yun. Ano? Ay, nandun pa ba? Oo, Chang. Kinikilala pa siya. Halika. Puntahan nga natin. Sabay-sabay kami noong lumapit sa lugar. Pagdating roon, naroon nga ang mga manunugis ni Inang at agad na nilapitan ni Sebastian ang mga ito at nakipagkwentuhan. Napatingin din ang ilan sa mga ito at napatanong sa nangyari sa akin. Iyan yata yung umatake sa akin na eh. Hindi siya napuruhan ni Sebastian pero nadali siya ng ibang manunugis. Akala ko umalis sila kasama ni Inang. Mukhang hindi, anak. Palagay ko na iwan sila dito para magbantay. At si Sebastian lang talagang malapit sa'yo. Pero masaya akong malaman yun, anak. Grabe talaga yung mga banta ng aswang sa'yo, Donna. Bantay sarado ka talaga ng mga manunugis. May isang manunugis pa ang nagsabi na taga kanila raw yon. Pero sabi ni Sebastian, hindi niya naaalala ang lalaki dahil matagal na pala siya kay Inang. Parang siya pala ang kanang kamay ni Inang, kaya espesyal ang pagbabantay niya sa akin. Sa sandaling yon, may nararamdaman ako sa bulong ng hangin. Mataas ang araw pero palagay ko, hindi magtatagal ay uulan. May halo kasing lamig ito na tila galing sa ulap na puno na ng tubig. At anumang oras ay babagsak ito. Paano pala kung pati ka mag-anak niya mga aswang din? Anong plano niyo ngayon yan, Sebastian? Napag-usapan na po namin. Babalikan nila yung lugar at kikilatisin yung pamilya ng taong to. Hindi ka sasama? Hindi, may gagawin tayo. Mas maigi nga yan nang makilala na natin kung sino ang mga aswang na yan. Pero hindi ba malalaman nyo rin agad dahil may mga kwintas kayo? Katulad nitong sa anak ko. Kung malalaman po ka agad, matagal na namin silang nalupig dahil sa umaga kami aatake. Pero katulad po natin, meron tayong babaylan na nagbibigay proteksyon para malaman kung sino sila. Samantalang sila naman meron silang mangkukulam na nagbibigay panangga sa mga proteksyon natin. Gumagamit tayo ng utak, ganun din po sila. Sadyang hindi lang gumamit ng utak itong nahuli. Oo nga naman, kasi kung babasihan natin ang kwintas, talaga maatake natin sila ng umaga kung sa lahat ng pagkakataon mabisa ito. Kaya pala naramdaman ko siya agad, saktong naghagis na siya ng itak. Hindi ko man lang namalayan yung paglapit niya eh. Kaya nga huwag ka nang lumayo kay Seb. Ay nako, nakakakilabot naman ngayon sa lugar natin. Sandali, uwi pala muna ako sa bahay. Kasi yung binilad ko, baka ubos na naman ng mga manok doon. Malutong na ba yun?
Baka pwede nang ipagiling, iligpit mo na. Ha? Bakit naman? Dahil hindi magtatagal, didilim na, tapos uulan. Tingnan mo, nagsisimula na sa hilagat silangan. Malayo yan, pero dahil ang ihip ng hangin papunta dito, hindi magtatagal, nandito na yon. Abay, oo nga no. Hala, yung palay ko, sandali lang. Alam mo na uulan, anak? Opo, Nay. Parang ang lakas po kasi ng pakiramdam ko sa hangin. Naging literal yung galaw nila para sa akin at alam kong mas malakas ang hangin sa itaas. Kaya kung dito mahina at ramdam ko, alam kong nasa parehong direksyon lang ang nasa taas. Abay, gumagana na yung pagiging babaylan mo ah. Maraming natuwa sa naging kakayahan kong yon. Parang yun lang ang hinihintay nila. Ang gumaling ako sa pagbababaylan. Ganun pala ang pakiramdam. Parang naiintindihan mo ang sinasabi ng kalikasan. Ano pa kaya kung magdasal ako? Nang marinig ko na ang mga butil ng ulan na paparating. Tumakbo ko sa taas at tinulungan si Onyok at ang tatay niya sa pagligpit ng palay. Hoy Donna, may sugat ka oh. Ano ka ba? Daplis lang to. Tapos sa braso lang naman. Bilisan mo na at nandyan na yung ulan. Buti na lang sinabi mo. Bigla ang ulan naman kasi to eh. Kung hindi ka nagsalita, ay nako, nabasa na sana yung palay. Imbis na mapapalitan na namin yung hiniram namin sa inyo, malalagpasan pa na isa pang araw. At ang masakla pa dyan, bukas buong araw uulan. Ano? 2 araw ang lumipas matapos ang ulan. Maaga akong nagising at kumuha ng hamog tulad ng utos sa aking panaginip. Nangangalahati na ang baso na dala ko nang maramdaman ang presensya ni Sebastian sa malayo. Paparating siya, pero dahan-dahan na lakad. Maya-maya ay hihinto tapos lalakad ulit. Anong ginagawa nito? Hoy, nararamdaman kita! Anong ginagawa mo? Obligasyon ko sundan ka kahit saan ka magpunta. Tsaka dapat sinabihan mo ko na pupunta ka dito. Hindi ka pwede mag-isa. Para saan pa yung tinuro mo sa akin para depensahan ng sarili ko? Ano magagawa mo kung hindi pa yun sapat? Naiisahan ka pa nga minsan, di ba? Ano bang gagawin mo dyan sa hamog? Ihahalo kong sangkap sa lana. Nakita ko yung tanglad kanina. Merong bulaklak. Ha? Talaga? Ay, salamat sa wakas. Alam mo ba yung tanglad na yun? Lumaki na lang ako't lahat-lahat, hindi ko nakitang namulaklak yun. Hindi ko nga alam kung may 2 dekada na pero sige nga, puntahan ko nga. Pinuntahan ko ang kinaroroonan ng tanglad. Tuwang-tuwa ako nang makita kong may bulaklak ito. Sinisilip-silip ko pa. Pero ang pinagtataka ko lang kasi, ang bilis lumaki ng bulaklak. 2 araw pa lang naman ang nakalipas noon. Lumapit rin sa akin si Sebastian. Umupo ito sa harap ko para suriin ang bulaklak na yon. Ito oh, itim. Tsaka hawakan mo. Medyo may katigasan no? Hindi kaya mutya to? Subukan mo nga hawakan at pakiramdaman mo. O sige, subukan ko. Ariba. Ha? Anong ari-ariba ka dyan? Ganyan ba mag-orasyon yung babaylan? Abay, malay ko ba? Hindi ko pa alam. Pero, ay bansot! Nakaramdam ako ng kakaiba sa mutya kaya nabitawan ko ito bigla. Nagulat kasi ako at naging dahilan naman yon ng pagtitig ng masama sa akin ni Sebastian. At bigla na lang niyang pinitik ang noo ko. Aray ko naman, nagulat lang ako, ano ka ba? Parang may ano kasi. Basta ang hirap ipaliwanag eh. Parang may puwersa. Oh, kung ganyan yung reaksyon yan sa'yo, ibig sabihin mutya yan. Malakas ang pakiramdam ng babaylan sa mutya. At higit na nakakaintindi ang mga tulad nyo sa mga bagay na yan. Kunin mo. Sabi nila, pampaswerte daw to.
Yung bulaklak, oo. Pero mas higit ang hatid ng mutya. Sige na, kunin mo. Bago pa tumaas yung sikat ng araw. Mamaya, tuyo na yung mga hamog. Kinuha ko ang mutya na yon. Si Sebastian naman, kinuha niya ang bulaklak. Pagkatapos naming mangolekta ng hamog, umuwi kami. Ako naman ay kumuha ng nyog na ipon namin. Nasa ilalim ng papag lang yon. Marami naman akong nakolektang hamog at ihahalo ko yon sa lana na gagawin. Nagsimula akong gawin ng dapat. At si Sebastian naman, ginawa ng lalagyan ng mutya. May ilang oras din ang ginugol niya roon, habang ako ay gumagawa na ng gata. Oh, ito. Isuot mo. Huwag mo wawalain ha. Ay, ang ganda naman ito. Hindi halatang mutya ang nasa loob ah. Yan yung kauna-unahang kwintas na nakolekta mo bilang babaylan. Mas maganda kapag tangan mo ang lahat ng klase ng mutya. Hindi madaling kunin yun. Pero salamat, ang ganda nito ah. Nang isuot ko ang kwintas na yon, mas nadagdagan ng kalinawan na nararamdaman ko tungkol sa paligid. Parang kabisado ko lahat ng nangyayari. At sa pagkakataong yon, naramdaman kong may paparating. Oh, nandito sila, Inang. Sila, Inang? Ako nang sasalubong. Nagpatuloy ako sa pagpiga ng ginadgad kong nyog para makuha ang gata. Umalis naman si Sebastian para salubungin sila. At ako naman ay tuloy lang sa ginagawa. Talagang ramdam na ramdam ko ang presensya nila at kung kailan sila paparating na. Maya-maya pa, nandoon na nga sila. At isang matamis na ngiti ang iginawad ko kay Inang, pati na rin sa mga kasama niya. Magandang araw po, Inang. Magandang araw din sa'yo, Maridona. Mukhang may tangan ka na. Unang kwintas, hindi ba? Alam kong alam niyo rin po. Magandang balita yan. Nakarating na din sa akin ang mga iilan sa naipakita mong kakayahan dito. At pati na rin yung mga nangyari. Oo nga po, Inang. At nag-iingat naman po ako. Maraming salamat po sa proteksyon. At panahon na para gampanan mo ang iyong pagiging babaylan. Meron tayong pupuntahan. Naku, wala po dito si Nanay. Magpapaalam lang po muna ako. Saan po ba tayo pupunta? Doon sa ibaba. May mga pesteng naninira sa pananim roon. Kailangan nating suriin ang mga nangyayari. Ah, ganun po ba? Kawawa naman po yung mga magsasaka dun. Tawagin ko lang po si Nanay. Hayaan mong si Sebastian na ang gumawa. Umalis na siya. Paglingon ko, wala na nga si Sebastian pero naramdaman ko ang pag-alis niya. Hindi ko lang naintindihan. Tulad ng sabi ng punong babaylan, sasama ako sa kanila papunta sa lugar na tinutukoy niya. Sumama sa akin si Onyok para daw tagadala ng mga gamit ko. Siyempre, dahil malabong gawin yon ni Sebastian. Naiwan lang noon si Nanay at Tatay sa lugar namin. At nang dumating kami sa lugar, sinalubong kami ng mga taong naroon. Nakikiusap ang mga ito na bigyan ng sagot ang kanilang mga katanungan. Lalo na't ang pesteng namiminsala ay parang may kakaiba ring kalagayan. Ikaw ang pumunta sa gitna, Maridona. Ako sa hilaga. Si Aurelia sa timog at ang dalawa sa kanluran at silangan. Sebastian, magboluntaryo ka sa hilaga at silangan. At kayong tatlo, pwestohan ninyo ang ibang direksyon. Sige ho, Inang. Sige po, Inang. Hawakan mo ang dalawang butong na ito, Maridona. Tumayo ka lang doon sa gitna at pakiramdaman mo ang hangin. Bukod sa butong na kawayan, may nilagay din sila sa akin na parang mga bato-bato na ginawang kwintas lang.
at nilagyan ako ng pulang tela sa ulo. Nang pumunta ako sa gitna, may isang bahagi roon na maayos ang kalagayan ng palay. Hindi ito nilalapitan ng mga insektong namiminsala sa mga ito. At doon may kakaiba akong nararamdaman. Nang tumayo ako sa bahaging yon, pumikit ako at pinakiramdaman ang hangin. Ang bulong ng hangin sa akin ay hindi normal na hatid ng mga insekto yon. Pero may isang bagay na parang tinatawag ang pansin ko sa aking kinatatayuan. O Espiritu ng Kalikasan, kami nananalangin. Bigyan ng kasagutan itong aming mga katanungan. Sa pamamagitan ng hangin, sa amin ay ipaalam ninyo ang tunay na kalagayan ng aming palayan. O mga anito ng kalikasan, Espiritu ng lupa, bilang iyong pinili ako'y humihiling. Buksan ang aking mga mata para makita. Sa balintataw kong malinaw. Nais kong matuklasan ang tunay na kahulugan ng aking nararamdaman dito sa kapaligiran. Umihip ng malakas ang hangin. Doon ay lumakas ang pandinig ko at dinig ko ang kakaibang tunog ng mga insekto. May hindi magandang nangyayari dito at hindi ko alam kung paano, pero pumasok sa pangunawa ko ang kakayahan ng isang mangkukulam. Kumunot ang noo ko dahil pwede pala yon. Saka ko lang nalaman na ang kulam pala pwede rin gawin sa pananim. Ang tanong ko naman noon, bakit kaya? Nang matapos ang aming pagsusumamo sa espiritual na paraan, tinusok ko ang 2 butong na kawayan sa lupa at hinanap ang kakaibang nararamdaman ko roon. Nakita ko ang isang bato at dahil doon ay nilapitan ako ng babaylan. May nakita ka ba? Hindi ko po alam kung ano to, pero iba po ang nararamdaman ko. Yan ay mutya ng kalikasan. Nagpakita sa'yo dahil kailangan mo yan. Kung ganon, madadagdagan na ang kakayanan mo dahil 2 na yung mutya mo. Hindi ka na madaling banggain na aswang. Hindi ka na mahirap linlangin. Ibig sabihin, hindi na nila ako mapipigilan protektahan ng lugar? Simula pa lang, hindi ka na nila napigilan. May nararamdaman ka ba sa lugar? Posible po pala ang kulam sa pananim, Inang? Nararamdaman mo rin pala. At oo, posible yon. Kaya gamitin mo ang mutya ng kalikasan na yan. Umikot ka sa buong lugar para maitaboy ang puwersa bago pa masira ang lahat. Sige po, Inang. Natapos ang gawain namin sa lugar na yon. Nalaman ko rin ang lokasyon ng mangkukulam. Bago namin puntahan ang mangkukulam, nagbilin muna kami sa mga magsasaka na lagyan ng tela o di kaya naman ng sako ang mga pinatulis na kawayan na nilagay namin sa palayan. Pasekreto rin akong naglagay ng bulaklak ng tanglad bawat kawayan na nakatayo. Nang puntahan naman namin ang lugar, naiwan ang mga gamit nito sa bahay na tinitirhan. Umalis ang mangkukulam at biglang nakawala siya sa pakiramdam ko. Ibig sabihin, may ginawa siya para hindi namin matunton. Madulas rin ito. Mauro, isang ginangang mangkukulam. Kaya niyo bang hanapin ito? Kaya nga po, Inang Kami na pong bahala. Kung gano'n ay sige na. Humayo na kayo. Maridona, tara na't bumalik na tayo sa inyo. Sige po, Inang. Onyok, tara na. O sige, kukunin ko lang yung mga gamit mo. Sa paglalakbay namin, bawat barangay na nadadaanan namin, talagang binabati kami ng magandang araw. Tunay na nirerespeto ng mga tao ang mga babaylan sa lugar namin. Ang iba nga ay sinasalubong pa kami ng mga alay nila bilang pasasalamat. Naniniwala kasi ang mga tao na kapag ang babaylan ay pinakitaan nila ng respeto, masaganang biyaya rin ang matatanggap nila.
Maraming handog din ang dala ko noon sa bahay. At nagulat talaga si nanay. Aba anak, grabe naman sa dami niyan. Ang lalaki pa ng mga pinya. At akalain mo nga naman may mga atis pa. Naku, ang sarap nito. Hayaan mo ng anak mo magdesisyon para sa mga yan, Indang. Baka mamaya may gagawin pala siya dyan tapos ikaw kakainin mo na. Ito naman, alam ko namang pagdadasalan pa ito ni Maridona. Eh anak, saan ka ba magdadasal? Doon po malapit sa taniman nyo, Nay. Yung patag po doon. Sentro sa sinag ng buwan mamayang gabi. Naku, gabi ka pa talaga magdadasal. Hayaan nyo po, Nay. Malakas naman yung pakiramdam ko ngayon. At magbabaon naman po ako ng armas. At isa pa po, kasama ko naman po si Sebastian. Kahit na, mag-ingat pa rin kayo. At sasamahan ka namin mamaya ha? Nasa malayo lang kami para hindi ka maistorbo. Sasama rin po ako. Kinagabihan noon, ang lahat na ibinigay sa akin ay nilatag ko sa ilalim ng buwan. Nagdasal ako para sa mga taong nagbigay nito, bilang pasasalamat at hiling na rin sa kasaganahan para sa kanila. Sa pagkakataong ring yun, nagsimulang nakaramdam ako ng kakaiba sa di kalayuan. May paparating at maya-maya ay umalulong ang mga aso. Ibig sabihin, mas malayo pa ang pakiramdam ko kumpara sa mga aso. Nagpatuloy lang ako sa ginagawa. Mas kailangan ko kasing tapusin yon dahil kawalan ng respeto sa mga espiritu ng kalikasan ng paghinto ng orasyon. O anito ng kalikasan, tanggapin mo itong aking pasasalamat. Bilang iyong piniling magtatanga ng mutya, nais kong humiling ng kasaganahan para sa mga mamamayan na pinanggagalingan nitong mga hinandog nilang biyaya. Naway sila'y maprotektahan laban sa kasamaan at mas mabigyan pa ng maayos na kalusugan kapalit ng kanilang pag-aalaga sa iyong kapaligiran. Donna, may umaangil na. Huwag mo siyang guluhin. Hindi siya pwedeng huminto. Eh paano kung atakihin siya? Ako nang bahala. Ako nga yung tagabantay niya, di ba? Eh ba't galit ka? Hoy, kayong dalawa dyan. Huwag nga kayong maingay. Hindi nila alam. Tapos na ako. Sadyang meron lang akong hinihintay. Mas malakas sa pakiramdam ko ang galaw ng hangin. Isang mabilis na paggalaw ang humahawi nito. At papunta sa akin ang nilalang na yon. Sa isang iglap lang, may tumalon papunta sa akin. Saktong handa ang kamay ko sa pagbunot ng kampilan sa tagiliran ko. At agad itong itinapat sa kanya. Kaya bago niya ako nasaktan ay siya muna. Bakit ang bilis mo? Ganun talaga kapag may banta kahit bata ka pa lang. Lalaki ka talagang handa. Diyos ko! Maridona! Donna, lumayo ka sa kanya! Anak, mag-ingat ka! Maghanda kayo! Tama na! Ngayon, nakita niyo na yung resulta ng pinaggagawa niyo noon pa? Hindi ka magtatagumpay sa ginagawa mo. Hindi mo kami mapupuksa lahat! Hindi ko naisip yan ah. Pero binigyan mo ako ng magandang ideya. Oo nga pala no. Paano kaya kung simulan ko ng puntiryahin kayo? Total, mukhang mas yun ang dapat kong gawin. Hindi kami mga simpleng aswang lang! Manahimik ka! Hindi halata. Kung hindi ka simpleng aswang lang, di sana wala ka sa ganyang kalagayan. Isa ka pa! Masyado kang maingay. Tama ang sabi niya. Wala sa isip niyang tugisin kayo. Ngunit dahil sa sinabi mo, bumuo siya ng desisyon. Pagsisisihan mo to, bakit mo to ginawa? Hayop ka! Nak, bakit mo pinatay? Pwede natin magamit yon para tuntunin yung pinuno nila. Malinaw naman na handa siyang mamatay para sa pinuno niya, Tay. Ang pagsugod niya dito, isang sakripisyo na yon.
Dahil lang totoo, kung sino man sa kanilang pumasok sa lugar natin, hindi na nabubuhay. May punto ho siya. Walang kahit sinong aswang ang lalapit sa kanya, lalo na dito sa lugar niya. Kung ganun, di wag ka naman ugis doon ah. Gawain lang yun na manunugis at ikaw yung babaylan. Manunugis rin naman si Onyok. Ganon din ang tatay niya at kahit ang mga magulang ko. Pero iba pa rin ang manunugis na talagang nasa pangangalaga ng mga babaylan, na katulad ni Sebastian. At yun ang kinatatakutan ng mga aswang. Dahil para sa kanila, ang mga babaylan ay higit na makapangyarihan. Lalo na kung may mga manunugis ito. Katulad na lamang ni Inang. Bukod sa manunugis, may mga albularyo pang nagtatrabaho sa ilalim. At sila ang mga tagapagligtas ng mga tao laban sa sakit. Pagbalik sa bahay, dinala na namin doon ang mga dinasalan kong alay. Hinati ko yon at binigay kay Onyok ang iba. Umiinit na yung aswang sa'yo, Donna. Babaylan ka na kasi tapos gumagaling ka pa. Umiinit na yung pangalan mo sa mga tao kahit sang barangay. Bakit kaya iniisip ng mga aswang na malaking banta ako sa kanila, no? Dahil alam kasi nila na kapag may sinalakay silang lugar, kikilos ka. Tsaka siguro nabalitaan nila nun na pinili ka at yung paraan na pagpili sa'yo iba. Lalo na ngayon, nasa iyo na yung mutya ng tanglad tapos sa'yo na rin yung mutya ng kalikasan. Ang totoo nga niyan, para kang lapitin ng mutya eh. Kapag nadadagdagan pa yung mutya mo, naku, mas lalo lalakas ka. Mas babangis ba? Kanina nga, bangis mo eh. Delikado ang daan ngayon, Onyok. Sasamahan na kita. Ako na po sasama sa kanya, Tatay Soldeng. Pero mag-isa kang uuwi. Takot lang ho nila sa akin, no? Samahan na kita. Para may kasama ka naman pag-uwi mamaya. Nang umalis naman ang tatlo, isang malalim na hininga ang pinakawalan ni nanay. Ramdam ko ang takot niya. Hinawakan ko lang siya sa kamay at hinimas sa likuran para kumalma. Nang bumalik naman si tatay at Sebastian, ang tahimik nilang dalawa. Parang may tensyon na nangyari. At si Sebastian noon ay nanatili muna sa labas. Tay, ano pong problema? Nag-away yung dalawa eh. Si Onyok at si Sebastian. Hala tay, bakit naman? Dahil pareho silang may gusto sa'yo eh. Oo, si Sebastian tay may gusto sa akin. Kay Onyok maniniwala pa ako. Pero kay Sebastian tay, naku, malabo yan. Paano nga anak kung talaga may gusto sa'yo tapos hindi mo lang napapansin? Bakit ba tay? Ano bang sabi? Kasi si Onyok nagpaalam sa akin na manligaw sa'yo. Pinira siya ni Sebastian. Hindi raw kayo bagay. Yun lang? Oo. Ano pa ba dapat niyang sabihin? Tapos inisip mo na may gusto siya sa akin? Naku tay, ugali lang talaga ni Sebastian mambasag ng kaligayahan ng iba. Gusto niya kasi siya lang yung masaya. Mali ka doon. Ayaw niya dahil gusto niya na siya yung gagawa ng gagawin ni Onyok. Sinabi niya sa'yo, tay? Hindi. Alam ko lang. Tay naman, malabo pa yan sa malabo eh. Ano ka ba? Walang ganyan si Sebastian sa katawan. Tsaka, bakit naman parang botong-boto kayo dyan sa ulupong na yan? Parang pinanganak nga yan sa taggutom na Biyernes Santo. Siyempre, naisip ko na nasa tamang edad ka na naman. At nakikita ko naman yung sakripisyo ng tao para mahasa ka at kung paano kanya protektahan. Kita mo, imbis na kapatid niya yung protektahan niya, mas ginagawa niya ito sa'yo. Kasi nga tay, utos yun ni Inang. Obligasyon na inata sa kanya. At yung kapatid niya, ligtas kay Inang. Ano ka ba tay? Tsaka wag na. Malabo kami ni Sebastian sa ganyan. Bakit ikaw? Hindi mo ba siya gusto? Oo. Naku, ang mga reaksyon na yan, Maridona.
Alam mo tay, inaantok na ako. Ay nako, buti pa si nanay, hindi ako inaasar ng ganyan. Abay, naasar ka pala. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni tatay. Ang totoo kasi niyan, minsan na akong nasaktan kung pag-ibig ang pag-uusapan. Nasaktan ako ni Sebastian nang hindi nila alam. At kahit si Sebastian, walang kamalay-malay sa ganon. Nung umpisa pa lang kasi, nagustuhan ko na siya. Pero dahil sa ugali niya at pakikitungo sa akin, pilit kong tinago sa sarili ang nararamdaman na yon. Kinabukasan naman, nung umaga ay muli akong nanguha ng mga hamog at gumawa ako ng gata. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, dumating na naman si Onyok sa bahay. Donna, tignan mo. Banok na bukay. Bigay ko na to sa'yo, ha? Seryoso ka? Ang ganda niya na. Pero teka, di ba alaga mo to? Oo, pero di ba may isa pa ako? Sa'yo na tong isa para may alaga ka rin puti. Ano yan, ulam mamaya? Anong ulam ka dyan? Hoy, alaga ko to. Ang regalo pre. Wala pa kailamanan. Kung gusto mo magregalo, di magbigay ka. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Kahit sinabi sa akin ni tatay ang nangyari sa kanila kagabi, nagulat pa rin ako sa inasal nila sa isa't isa. Lalo na si Onyok. Dahil si Sebastian halatang nang aasar lang. Pero akala ko lang pala nang aasar lang siya. Dahil pagsapit ng hapon, nagtaka ako dahil wala na ang manok ko sa pinagtalian ko. Nasaan na yung manok ko? Nay? Nay, nakita niyo ho ba yung manok ko? Yung manok mo, nasa tarog, wala nang balahibo. Ano po? Kinatay ni Sebastian. Ano ho? Bakit naman kayo pumayag? Ay nako anak, kayo na ang magtuos. Tagabantay mo yan, kaya kayo ang mag-usap. Diyos ko naman oh. Hoy, Sebastian! Yung manok ko! Gigil na gigil akong pinuntahan siya sa likod ng bahay kung nasaan ang tarog. Kumakanta pa siya habang nililinisan ng kinatay niyang manok. Sa inis ko, talagang sinakyan ko siya sa likod at kinagat sa tenga. Aray ko! Hoy! Ano ba, Paridona? Hoy! Yung tenga ko! Mabingi ka na! Kakainis ka, manok ko yan eh! Aray ko! Ano ba? Ang sakit sa tenga ng bunganga mo! Ang lakas-lakas pa ng boses mo, hoy! Wala tayong ulam kaya kinatay ko! Regalo sa akin ni Onyok yan eh! Sus, ang arot mo naman! Bumaba ka nga dyan! May nararamdaman ako sa likod mo, ang lambot! Bastos! Anong bastos ka dyan? Ikaw yung nadidikit ng dibdib mo sa likod ko eh. Tsaka sino ba yung Onyok na yun ha? Gwapo ba yun? Mas gwapo ba sa akin yun? Ano bang pinagsasasabi mo? Ako nagturo sa'yo. Hinasa kita para maging batikan tulad niyan. Pinagpuyatan kitang bantayan. Pinoprotektahan. Sinusundan ka araw-araw kahit saan ka magpunta. Tapos magpapaligaw ka lang sa iba? Aba, wala ka yatang utang na loob ah. Pasalamat ka nga, manok lang niya yung binalian ko ng leeg, hindi yung leeg niya. Ay nako, umamin din. Anong umamin din, Nay? Pareho kayo ni tatay eh. Pinagkakaisahan niyo po ba ako? Tsaka anong ibig mong sabihin, Sebastian? Makakalito ka ha? Gusto mo halikan pa kita dyan para hindi ka na malito. Sos, kasal muna bago halik. Basta, bawal kang ligawan ni Onyok, tapos. Tsaka ano bang ambag niya sa pagiging babaylan mo? Tagadala ng gamit mo? Wala siyang ambag no? Hindi ka nga niya magawang sundan araw-araw eh. Kahit magbanyo ka, nakabantay ako. Napakurap ako. Naririnig ko lang ang tawa ng mga magulang ko noon. Hindi na ako nakaimik. Hindi ko rin kasi maintindihan ang nararamdaman. Yung pagkadismay ako sa manok na kinatay niya, nawala.
Pero syempre, nakonsensya ako para kay Onyok. Pero natuwa ako sa narinig mula kay Sebastian. Nagkunwari na lang akong magtatampo noon at talagang hindi ako kumain ng manok. Tapos siya naman, pinapakita niyang sarap na sarap talaga siya. Si tatay naman noon ay napapailing na lang na natatawa. Hayaan mo anak, maintindihan din yan ni Onyok. Kausapin mo na lang siya. Oo naman anak. Kaibigan mo si Onyok. Alam mo yun. Dati pang maunawain na talaga yun. Mukhang yun na po talagang gagawin ko. Sabihin mo, magbigay pa siya ng maraming manok ha. Manahimik ka nga, napipiko na ako sa'yo. Isang araw naman, napansin ko ang pananahimik ni Sebastian. Galing kasi ako kila Onyok at may binigay naman sa akin ng lalaki na pagkain. Hindi na siya nagbigay ng manok dahil baka katayin daw ulit. Nang mapansin naman ako ni Sebastian na nasa likuran niya ako, humarap siya sa akin. Gusto mong sumama sa akin? Saan naman pupunta? Bibisitahin ko lang yung kapatid ko. Talaga? Ibig sabihin, makikilala ko na yung kapatid mo? Oo naman. Pinangako ko kasi sa kanya kung may babae na ako magugustuhan. Iharap ko sa kanya. Huwag ka magalala, hindi siya masungit. Huwag mo akong ipapakilalang nobya mo ah. Kapal naman ang mukha mo hindi ka nga nanligaw. Pero sige, sasama ako. Gusto ko rin namang malaman yung lugar ni Inang. Wala si Inang sa lugar na yon. Pero protektado yung kapatid ko katulad mo. Tara na. Sumama nga ako sa kanya. Nagpaalam lang ako kay nanay at tatay. Sa pagkakataong yon, siya ang nagdala ng mga dala ko. Naglalakad lang akong walang kahit anong bitbit at hindi ko maiwasang mapangiti. Inabot kami ng hapon sa paglalakad hanggang sa dumilim pa. Pero ang masayang araw na yon at nakakakilig na pakiramdam, napalitan ng pagtataka ng may naramdaman akong mga aswang na paparating. May mga aswang, Sebastian! Ibigay mo sa akin yung kampilan ko! Hoy! Hoy, ano ba, Sebastian? Naririnig mo ba ako? Ibigay mo nga sa akin yung kampilan ko! Ano sabi ko sa iyo noon, Maridona? Wala kang dapat pagkatiwalaan maliban sa sarili mo, di ba? Dahil baka dumating yung araw, natatrader rin kita. Sa tingin ko, panahon na. Ano pinagsasasabi mo? Sa wakas, nakapagdesisyon ka na rin, Sebastian! Wala siyang kahit anong armas. Nasa akin yung kampilan niya. Anong pinagsasasabi mo, Sebastian? Kinuha nila yung kapatid ko at kailangan kita isuko kapalit niya. Narinig niyo si Sebastian, di ba? Wala siyang armas, kaya atakihin niyo na! Walang iya ka, Sebastian! Traitor ka! Nagtiwala ako sa iyong hayop ka! Ibigay mo sa akin yung kampilan ko! Tumakbo ako papunta kay Sebastian pero sumalubong sa akin ang mga aswang. Naiwasan ko ang mga kuko ng mga ito. At si Sebastian naman noon, nanood lang sa akin habang lumalaban. Lugi ako dahil wala akong armas. Kahit natatamaan ko ang mga aswang sa mga suntok at sipa ko, kulang pa rin ako. Animal! Bakit hindi mo sinabi may mutya siya? Ang bilis niyang kumilos dahil doon! Isa siyang babaylan at lapitin ng mutya. 2 mutya ang tangan niya. At kahit ako hindi ko makuha yun sa kanya. Pero ang usapan natin doon, Pablo. Isusuko ko siya sa inyo kapalit ng kapatid ko. Nasaan na yung kapatid ko? Hindi mo makukuha ang kapatid mo hanggat hindi nagagapos yan! Yun lang naman pala eh. Mag-isip ka ng maigi, Sebastian! Kung ayaw mong isumpa kita! Handa ako sa lahat ng parusa, Maridona. Ang mahalaga sa akin, mailigtas ko yung kapatid ko. Kaya sumuko ka na. Huwag mo nang hintayin gamitin ko sa iyo mismo ang kampilan mo na ito. Ginawa mo na akong tanga. Sinaktan mo na ako't lahat-lahat, Sebastian. Akala ko totoo ka. Kaya sino ka para pagbigyan ko yung pakiusap mong yan? Gusto mo ng patayan?
Sige, harapin mo ako at ang dalawang mutya na tangan ko. Kaming dalawa ni Sebastian ang naglaban. Doon ko nagamit ang bunga ng mga itinuro niya. Ilang beses ko siyang nasaktan. Ilang beses din niya akong nasaktan. Tinapon niya ang kampilan at lumaban kami kamao sa kamao. Sipa sa sipa. Nasipa ko siya sa tenga noon at bumulagda siya sa lupa. Para yan sa panlilinlang mo sa akin. Ngayon bumangon ka! Huwag kang lampa! Masusunod, mahal. Ang bangis mo ah. Ayusin mo, Sebastian! Babae lang yan! Oo, babae lang yan. Pero isa yung babaylan. Umatake siya ulit at umiwas ako. Inabot kami ng ilang oras sa pag-atake noon. At halatang nababagot na ang mga aswang sa ginagawa namin. Kaya tinulungan na nila si Sebastian. Dahil lahat sila lumaban sa akin, hinuli na nila ako. At doon tinanggal ni Sebastian sa akin ang mga mutyang tangan ko. Dahil hindi na ako makapalag, hawak ako ng mga aswang kahit hirap sila sa presensya ng mutya. Nadala nila ako sa teritoryo nila at kasama noon si Sebastian. Kitang-kita ko ang pagbalik ng mga aswang sa batang babae sa kanya. Tulad ng pangako, pwede na kayong umuwi. Ilayo mo na yung mutya dito at tatapusin na namin agad tong babaeng to. Sa tingin ko, mas maganda kapag tinapos nyo na siya sa harapan ng buong angkan nyo. Para lahat makasaksi. Ipunin nyo muna sila. Maraming salamat pala sa pagtupad sa usapan ha. Mauna na kami at sana ligtas kami makauwi. Nasa iyo ang mutya. Wala nang mga angahas pang lumaban sa'yo. Umalis si Sebastian noon kasama ang batang babae. Ang bata noon, talagang napalingon pa sa akin na parang naaawa. Ako naman, kahit anong pagpigil sa mga luha ko ay tumutulo talaga ito. Totoo nga pala talaga ang sinabi niya. Darating ang araw na tatraydorin niya ako. Naisip ko noon na ganun talaga si Sebastian. Makasarili. At ang pagbabantay niya sa akin ay trabaho lang. Ang akala ko na kay Inang talaga ang kapatid niya. Pero nasa mga aswang pala. Anong pakiramdam na ipinagkalunukan ng taong akala mong kakampi mo? Sakit, diba? Baka nga minamahal mo pa nga yung taong yun eh. Abay, napakasaklap naman. At sino naman nagsabi sa iyong minamahal ko yung taong yun? Kahit sa simula pa, hindi ko siya ginusto. O sige, hindi na importante sa amin kung gusto mo siya o hindi. Ang mahalaga sa amin ay yung masaksihan ka ng angkan namin na tapusin ka at burahin sa mundo. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ba ito ginagawa? Ikaw, isa kang malaking banta ayon sa manlalakbay. Kapag hindi ka namin ninuli, mauubos ang lahi namin dahil sa'yo. Ngayon, sa tingin mo, may magagawa ka pa ba ngayon? Takot pala kayo sa akin eh. Samantalang ni minsan, hindi ko iniisip na may isang lahi akong dapat ubusin. Sana nga mapatay niyo ako sa pagkakataong to. Dahil kapag nakawala ako dito, magkakatotoo yung kinatatakutan niyo. Grabe, natakot naman ako sa'yo. Ikulong niyo siya dahil bukas ng gabi, mamamatay siya sa harapan ng lahat. Kinulong ako ng mga aswang na yon. Nang mag-isa na lang ako sa kulungan, hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Sobrang sakit ang nangyari sa akin. Minahal ko kasi ang tao tapos tinrider pa ako. Ni hindi ko siya nahalata sa plano niya. Sobrang ingat talaga niyang maglaro. Pero siguro, mga 3 oras ang lumipas. Nakarinig ako ng mga ingay. Tila ang mga aswang ay nagpapalit ng anyo at may umatake rin sa mga bantay ng pinagkukulungan ko.
May nagbukas ng kahoy na kulungan at nagulat akong si Sebastian yon. Maridona, Anong ginagawa mo dito? pasensya ka na at kailangan kong gawin yon. Sandali, tatanggalin ko yung tali mo. Hinayaan ko siyang alisin ang mga tali ko sa kamay at paa. Pagkatapos nito ay hinawakan niya ako sa muka at hinalikan sa noo. Pero wala akong emosyon na pinakita sa kanya dahil galit ako. Pagkatapos ng simpleng halik niyang yon, minadali niya ako. Binalik niya sa akin ang mutya kong nakabalot pa sa makapal na tela. Binalot ko to para hindi maramdaman ang mutya na nakabalik dito. Ngayon, ito na yung kampilan mo. Akin na yan! Kinuha ko ang kampilan at walang ganang umalis sa harap niya. Nararamdaman kong sumunod siya at naghanda rin. Sa pagkakataong yon, naramdaman ko ang presensya ng ibang manunugis at galit na galit ang aswang nang makita niya kami ni Sebastian na magkasama. Dala na ng galit ko ang pag-atake ko. Kaya hirap ang ibang aswang na tapatan ng bilis ko dahil ang iba ay likha na ng mutya. Walang yaka, Sebastian! Traitor ka! Sino ba kayo para kampihan ko? Malamang mas pipiliin ko kung sino yung mahalaga sa akin. Ang hirap kasi sa inyo, hinahamon nyo ang alam nyong hindi nyo kaya. Akala nyo siguro hawak nyo ako sa leg, no? Nagkakamali kayo! Hindi ba't ang sabi ko sa inyo, sa oras na makawala ako, mangyayari ang kinakatakutan nyo? Kahit ako noon, wala nang kontrol sa sarili kong galit. Bahala na kung sino ang matatamaan ko. Basta ako, naghihiganti na. Marami akong aswang na napatay. Maging si Sebastian noon ay nagulat sa galaw ko. Hangin kasi ang dala ng bawat kilos ko. Kaya kahit sinong aswang ang natatamaan ng kampilan ko, talagang patay. Dahil leeg ang nilalantas ko sa kanila. Hindi nyo kami maubos! Pwes, isusunod na kita! Animal ka! Aray! Kung mapapatay mo ko, mapapatay rin kita! Ang sarap ng dugo mo! Huling dugo na yan na matitikman mo dahil katapusan mo na! Hayop ka! Ang sisiusisan ko! Ililipat ko yan sa'yo! Kung magagawa mo, dahil katapusan mo na ngayon! Bibiyakin ko talaga yung ulo mong halimaw ka! Ako pa talagang hinuli mo! Pwes, ipapamukha ko sa'yo kung gaano kalaking pagkakamali yon! Napatay ko ang pinuno nila. Dahil napatay ko ang pinuno nila, nagdulot yon ng galit sa ibang aswang at naging agresibo pa itong umatake sa amin. Pero nagawa namin silang lupigin lahat hanggang sa naubos na nga sila. Anak! Diyos ko! Salamat at buhay ka pa! Tay! Tatay! Akala ko hindi na kita makikita, anak. Salamat naman at buhay ka pa. Maridona, Chang, Chong, patawad ho. Pasensya na po sa nagawa. Tapos na ang laban. Mukhang naubos na natin silang lahat. Tara na, umuwi na tayo. Walang kahit sino sa amin ang pumansin kay Sebastian. Umuwi kami noon sa bahay at hindi siya nakapasok. Pinauwi siya ni tatay sa kanila. Lalo na't alam ng tatay ko na ayaw ko siyang kausapin. Nagpatuloy ako sa pagiging babaylan ko. Si Sebastian naman, patuloy na sinusuyo ako. Nalaman ko pa noon na alam ni Inang ang plano niya at pinagkatiwalaan siya. Kaya sobrang sama talaga ng loob ko. Oh, may 2 buwan na nakalipas Hindi mo pa rin ba siya papansinin? Natatakot na akong magtiwala sa taong yun, Onyok. Sa tingin mo ba, karapat dapat pa siyang pagkatiwalaan ko? Kung titignan ko ang sitwasyon niya, ilalagay ko ang sarili ko sa kalagayan niya. Hindi ko siya masisisi kasi buhay ng kapatid rin niya yung nakasalalay
Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Ano kasi, wala siyang mapagpipilian. Kaya nga naging mautak na lang siya. Bilib nga ako eh. Gumawa siya ng laro na alam niyang siya'y mananalo na 100%. Ikaw at yung kapatid niya, naisalba niyang pareho, di ba? Tsaka bakit? Wala ka na bang pagmamahal sa kanya? Sayang naman yung sakripisyo ko sa manok ko noon, no? Aba, mahal ko yun ha. Kung hindi lang ako boto sa inyo hindi na ako magpapanggap na karibal niya. Sira ulo ka rin kasi eh. Pero alam mo, minsan tama ka eh. At alam ko nasasaktan ka rin. Nasasabi kang makasama ulit yung tao, alam ko. Pagbigyan mo na lang siya. Mabuting tao naman si Sebastian, nakikita ko eh. Dahil sa sinabi niya, nagbigay ako ng pahintulot na makausap ni Sebastian. Ang totoo nga niyan, mas napatawad na siya nila nanay at tatay kumpara sa akin. Pero nirerespeto lang ng mga magulang ko ang desisyon ko. At kinausap ako ng dahan-dahan. Tama sila, naging mautak lang siya noon. Hindi niya gustong isuko ako noon, pero wala siyang ibang pagpipilian. Kaya isang araw, nagkausap nga kami. Kala ko habang buhay mo na akong hindi papansinin. Ayoko nang ulitin mo yun ha. Kapag inulit mo yun, hindi na kita patatawarin talaga. Oo naman, wala na sila. Payapa na yung lugar natin kaya hindi na mauulit yon. Ayoko na saktan pa yung babaeng mahal ko. Kasi ang hirap kamuhian. Ang bigat kasi sa dibdib. Parang gusto ko na lang mamatay. Ito naman sobrang drama mo. Oo na, bati na tayo. Ibig bang sabihin yan, pwede na kitang ligawan? Oo naman, pwede. Ako naman yung sasagutin mo, di ba? Hindi si Onyok? Baliw, hindi naman nanliligaw si Onyok eh. Kaibigan ko lang yun. At yung panliligaw niya, pagpapanggap lang niya yun para umamin ka. Abay lokong yun ah. Naisan ako dun ah. Si Lolo Sebastian nga po ang naging lolo namin, Miss Clar. Pero nauna na siya kay Lola na nawala. Marami po silang naging anak. Siyam po yata lahat, kaya ang dami nilang apo ngayon. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito. At God bless po sa channel ninyo.